kung may mga i-acknowledge ko yung partnership na chief natin sa Education Support Service Division o tayo, Mrs. Lira Cynthia Quijada. Ang daming lumapit sa kanya, sabi ko, Len, yung mga tulong natin, ibuhos natin sa Talisay, maintindihan niya nila. Kasi ang mother division, si SDS Gladys Sales, andito din siya, and I'm sure she's willing to help Talisay. So, balikan ko yung tanong na kung ano yung preparedness, ano yung pangangailangan, si Secretary Sani, super, ano lang, in the midst of ano lang tayo na ito lang muna, pero tinutukan yan ni Secretary ang pangangailangan ng DepEd. Swerte tayo na si Secretary Sani ang ating Secretary. Thank you, Arnie. Next, we have a question from Ms. Irene Pedrosa of GT News. Hello, Arnie. Good morning, everyone. Good morning. Arnie, magkano po yung budget for Negros Island Region this year? And then, we've seen naman no, na may mga experience na mga ibang mga classrooms yung Negros Island, especially nung mga areas dito sa Negros na affected ng mga nakaraang bagyo. But so far, when it comes to numbers, ilan na po yung mga classrooms na naayos at ilan po yung mga classrooms na until now hindi pa rin po magagamit dahil hindi pa rin po naayos hanggang ngayon? Yung figure na binigay ko, yung 6,200, yun, nasali na doon. Sabi nating classroom shortage, kahit yung sa after the bagyo, yun, nasali talaga yan sa figure. And what is unique ngayon sa implementation na yan, it's with the help of the local government units. And talking about budget sa kabuuan ng NIR sa mga classroom shortage natin sa central office yan, yung dinownload sa amin, yung sa MOOE, yung mga operations namin, yun, ang merong figure niyan, kasama ko yung chief sa finance. So every year may nakalaan for MOOE. But talking about budget sa mga classrooms, sa central office yan, tapos binaba ngayon ni Secretary Sani, that is in coordination with our local government units para magtulungan yung dalawa para mapadali yung kasi usually ang ano natin is through DPWH. Ngayon may with the help of the local government units para may padali. So yung sinabi ko na 6,200 na classroom shortage, kasali na doon yung sa bagyo na sinali na lang kabuuhan. Thank you, Arnie. Thank you, Ms. Eileen. Yes, we have another question from Ms. Nia of Popular Radio. Good morning, Undersecretary Bawani again from Bawani, Bacolod. Magtatanong po ako, ano po yung ibibigay nating assurance po sa parents, learners, and of course sa ibang tao po na ginagawa po ng government lahat. Kasi yung Philippines po ngayon, when it comes to education, hindi po maganda yung result po. So ano po yung ginagawa ng government para mapanatili po yung assurance na somehow meron po comprehensive classrooms, learning spaces po para sa mga student learners and of course sa mga teachers. Good morning, maayong aga po sa kanilang lahat. Sa central office naman po, I come bearing good news. Siguro po mag-start ako dun sa kung nabasa niyo po yung aming press release kahapon, joint PR namin with DOLE. For the first time po, the DepEd and DOLE formalized our partnership in terms of tupad para po dun sa brigada eskwela natin. So magde-deploy po, nag-earmark po ang DOLE ng 2 billion pesos para po mag-deploy ng 240,000 na tupad workers sa buong Pilipinas po para makatulong po sa DepEd para sa brigada. 5,000 po na schools across the nation po yung
bibigyan ng tupad beneficiaries para po makatulong dun sa brigada eskwela natin sa pagkumpuni po ng classroom na sila, nabanggit niyo po kanina, sa paglilinis po ng ating mga silid-aralan. And number 2, another good news po, lagi po natin pinag-uusapan yung shortage naman po natin sa ating teachers. So this year po, napakaswerte natin na si Pangulong Marcos, binigyan niya po tayo ng budget para ma-close po yung gap ng as of 2025. 32,000 po na teaching positions yung binigay niya po sa DepEd para po matugunan yung ating shortage sa teachers. And number 3, meron din po tayong shortage naman sa non-teaching personnel. Nandito po yung ating mga school heads ng Talisay. Meron pong tulong na maibibigay po this year. 22,000 na non-teaching personnel po yung binigay po sa ating plantilla. Opo, kung alam niyo po yung Administrative Officer 2, yung ating EO2 na tumutulong po sa ating principals at saka sa mga teachers natin. Ngayon po, 1:1 na. So isang Administrative Officer kada isang eskwelahan meron na po para po yung administrative task ng teachers natin, pati po ang ating school heads ay matutugunan po, makakatulong po sa atin. And another thing, kung naririnig po natin sa news na meron pong kakulangan naman sa ating school principal, 6,000 school principal position po ang naibigay sa DepEd ngayong taon. Opo, nabanggit niyo ma'am yung ating classroom shortage po, ano yung preparation natin. For the first time po, dati DPWH lang po ang tumutulong sa DepEd sa pagpapatayo ng classrooms. This year po, pinayagan po tayo magkaroon ng flexibility. Lahat po ng pwedeng tumulong sa DepEd, nandyan po ang LGUs, nandito po si Ma'am Weng. Ang LGUs po, pwede na rin pong magpatayo ng classrooms. Ang ating civil service organization, pwede na rin pong magpatayo ng classrooms. Yung ating AFP Corps of Engineers, pwede na rin po. Dito po sa buong NIR, meron po tayong 400 na last mile schools. So yun po, pwede pong tumulong doon yung ating mga AFP Corps of Engineers, yung ating CSOs po. Ayun po, napakadami po nating ginagawa. Recently po, narinig po natin yung balita na napakadaming struggling readers, yung pong hindi makapagbasa, hirap makapagbasa from Key Stage 1, yung pong ating grade 1 to grade 3, hanggang pong makatungtong ng high school. Ang ginagawa po natin, first time po natin nag-roll out ng remediation program from Key Stages 1 to 4, from grade 1 hanggang senior high school po, tayo ay nag-roll out ng remediation ngayong aral summer po, no? Hanggang bukas po yung ating summer program dun sa ating remediation. Kasi po, yung ating high school, nakita po natin based sa ating assessment na meron pa rin nahihirapan na magbasa. So first time po natin nagpatupad ng remediation program para sa senior high school. Ngayon po sa buong Pilipinas, 125,000 po na senior high yung nag-participate po dito sa ating remediation program. Malalaman po natin in a few weeks time kung ilan po yung natulungan natin. Ang good news po, first time nating ni-roll out yung remediation, pero 4.5 million po yung napabasa natin ng mga estudyante sa buong Pilipinas. So, marami pa po tayong dapat tugunan na problema, pero marami po tayong ginagawa para po tugunan ang bawat isa. Wala pong one size fits all na solusyon para tugunan ang bawat problema, pero makakaasa po kayo sa central office, dito po sa regional office. Kapartner po namin ang LGU na lahat po ay ginagawa para po matulungan ng ating mga mag-aaral, ang ating mga guro, ang ating mga school heads. So, maraming pong salamat. Thank you, Seth. Let's do 2 more questions and we have a follow-up from Ms. Aline Pedroso. Understand, follow-up question lang po. May mga sentiments po kasi from public school teachers, especially in Facebook and social media, na naglalabas po sila ng kanilang mga hinaing regarding po sa brigada eskwela. Yung iba po sa mga teachers from their own pockets, nag-aambag po sila
ng kanilang pera sa pagbili ng mga kailangan po, especially sa loob ng mga classrooms. Ma'am, kamusta po so far yung yung goal natin this Brigada 2026 or this school year? Alam po ba na mag-ambag pa rin yung mga parents and then yung mga teachers din at the same time? Or meron po tayong memo na we strictly follow na yung hindi naman kailangan na mag-ambag talaga yung mga teachers from their own pockets? Thank you po, ma'am. Meron pong DepEd memorandum po tayo matagal na. We keep on reiterating this every school year po pag magsisimula na ang DepEd po ay nagpapatupad ng no collection policy. So bawal po talagang mag-collect, lalo na po sa parents. Meron po tayong mga nakitang reklamo na yung parents nag-aambag po nag-aambag doon sa brigada eskwela. Pero ngayon po, nabanggit ko po kanina, napakadami po nating tulong. Meron po tayong tulong galing sa DOLE para dun sa tupad workers. Hindi po natin kailangan mag-hire na magkukumpuni ng ating mga classrooms at eskwelahan. And number 2, nabanggit po ni RD Ramir kanina na meron din tayong partnerships. Actually po, a month ago, si Secretary po, minute niya po yung iba't ibang DepEd partners po sa Central Office para po masabi namin na ito yung pangangailangan po ng DepEd sa buong Pilipinas. So kung kailangan po namin ng pintura, meron po tayong tulong sa iba't ibang private sector para matugunan po yung ating problema, para hindi po mag-out of pocket expenses yung ating teachers and school head. Yung LGU po, katuwang po namin ng DepEd ang ating LGUs. I'm sure si Mayor Weng talagang buhos ang kanyang tulong po sa ating mga schools dito sa Talisay through the Special Education Fund. So lahat po ay ginagawa natin para po matigil nga po yung complaint na against po dun sa collection po sa ating mga parents, pati po dun sa ating mga teachers. Siguro po dito po sa ating regions, kung meron pong maidadagdag po si RD Ramir, kung ano man po yung ginagawa naman locally para po maipatupad yung ating no collection policy. Thank you, Yusek Fa. Ano naman yan? Hindi yan lihim sa ating lahat na may memo. But dito papasok yung beauty ng Brigada Eskwela. Because Brigada Eskwela emphasizes volunteerism. Yung kusa mong ibigay. Kahit sabihin pa natin na walang contribution, may mga schools talaga, may mga guro na kusang mag-contribute. For example, mag-start na ng brigada na may mentora ang mga teachers, may magdadala ng saging, may magdadala ng tinapay. So, i-welcome yan sa principals. So, yun ang beauty ng Brigada Eskwela. Pero walang compulsion yan na talagang mag-contribute tapos mag-memo ang principal na you should contribute 1,000. So, doon papasok ulit yung puso ng guro, ng mga magulang na sana magtulungan. Because ang edukasyon ng kabataan natin is not the sole responsibility of the Department of Education. Sabi nga, it takes a village to educate a child. So kami sa DepEd, tinutukan namin yan na how to enhance our communication plan. Paano namin maiangat yung level of awareness ng mga magulang, ng mga guro, na kailangan ng tulong. No, ang school nangangailangan ng tulong. I was once a principal. Hindi madali ang isang principal. With the amount sa MOE, yun lang. Tapos, isang pagkakamali ng principal, ando na sa Facebook, pinagtawanan na natin, but I could understand the feeling of a principal. Kasi, siyempre naman, hindi mayaman. No? Ang school, magkano lang, ganyan. So, ito yung palagi yung challenge natin na madama sana ng mga guro natin na hindi naman ito palagi na araw-araw mag-contribute sila. Yung bagay, whenever I talk to school heads, to teachers, sabi ko, magtulungan tayo.
wag lang pilitin. Kung wala, wala. Pero ang reality din dyan is, ang magreklamo, yung hindi mag-contribute. Nagpabantay lang ba? Nag-contribute kayo. I-post ko kayo sa Facebook. Sana walang ganyan. Kasi pag ang puso ng isang Pilipino, ganyan pa din, kahit sinong presidente natin. Ganon. So, let's start at the school level. No, dito. There's a reason na dito natin ginanap sa Talisay City. Kasi sa tagline pa yan ni Mayor Weng, yung guwapang panghimanwa. The kind of governance that Talisay City has. Love nila yung DepEd. So, sana ganun tayo lahat. And the Brigada Eskwela is here to stay for us to realize na magtulungan pala tayo kasi hindi kaya nating lahat. Sino namang makinabang? For example, maraming stakeholders pupunta sa school. Sino makinabang? Tayo. Tayong lahat. Kasi ito mga bata na inalagaan natin ngayon, they will become leaders sa ating community. So ngayon, wala pa naman akong natanggap na reklamo so far, as of this time, na may pino-force na teacher na mag-contribute. Iwasan natin yan na, for example, palinisin muna before i-enroll. In fact, wala namang enrollment ngayon, nilista naman lang yan. No, walang contribution, wala lahat, nilista lang yan. Hindi kagaya noon na may enrollment, pipila ang mga bata. Ngayon parang di ba glad, nililipat na lang yung lista na automatic, may early enrollment tayo. In fact, this afternoon, magbigay si chief ng PPRD natin ng head count kung ilan na yung nalista natin ng mga bata. So yun lang sa level ko as regional director, kung meron man magreklamo, tutukan namin. Especially kung may memo talaga from a principal compelling our teachers to contribute. Kasi mawala yung totoong, ano yung sa Tagalog? Spirit, at hindi mo Tagalog ang spirit. Totoong kahulugan na lang ng isang brigada na it's volunteerism. Ng ganyan. Galit si Secretary Sally niyan, pag pilitin yung mga guro. Hindi yan siya pwede. Pero pag may guro na may blessings, bigay. Diba? Kasi pag palagi tayong magbibigay, Mayor Weng, palaging meron kasi palaging nagbibigay. So, ganun lang yan. So, sana maintindihan din sa mga magulang, sa mga guro, na kung may blessings, contribute. Kasi kung may blessings tayo, hindi tayo mag-contribute, babawiin yan ni God. Lang. Sige. Sige, salamat. Basta I can check, no? Itutukan namin yan. May legal division naman tayo sa region. Kung may memo ako makita na pinilit ang mga guro, tingnan natin. Hindi siya pwede. Thank you, Arnie. Thank you, Ms. Eileen. Our last question will be coming from Ms. Anthony Sargisay of Action Budget. Good morning, Sir Sen Ma'am. Ang tanong ko lang po is, NIR is bago pa lamang po. Pero ano po yung mga programs natin na ginagawa para makahabol kayo to other region? Even though na you mentioned na nga yung mga tinutulong from the national to local. But ano yung ginagawa communication natin with the other LGUs since sa mga barrier pa natin is the Negros Oriental, Negros Occidental, as well as the City-4. And additional lang po, in terms of classrooms and teachers, how ready are we po na sa pagbukas ng klase is accommodate sila lahat? Unahin ko yung paano natin, anong plano. Para sa akin, ang NIR sa Department of Education is a unique region. Parang isang more than a year pa tayo. And what is unique, inuna ko na pa yung kultura to marry the two. Galing ako sa Region 6, kalahati, Negros Occidental, sa atin pa rin, Oriental. So kahit isang region tayo, iba't ibang kultura yan, plus na Siquijor. So, as a regional director, yun ang tinutukan ko muna kung ano kayang klaseng brand ang meron tayo na NIR na tayo. Sinimulan ko yan sa assignment ng mga superintendents na kahit may request pa yung iba na
dapat ang mga superintendent sa Negros Occidental, Occidental lang, Oriental, Oriental. So kinausap ko yung mga congressmen natin na pag mag-NIR na tayo, sana wala ng demarcation line na ang superintendent sa Negros Occidental pwedeng ma-assign sa Oriental. Because how can we come up with a Negros Island region na kultura kung ganun pa din tayo? And I was so successful, one superintendent from Negros Occidental, na-assign siya sa Canlaon. So, nagsimula tayo niyan. And what is unique also, from the 5-point agenda ni Secretary Sani, ang ating secretary may 5-point agenda, dinagdagan natin ng 5. Ang NIR merong 10-point agenda. At yung first ever natin na parang report ko, yung Avenir, dineliver ko yan para maipadama sa all divisions na ito na yung direction natin. So, para magiging realistic, i-invite ko ang ating chief sa PPRD, si Dr. Serafin Parinas here, para maniwala kayo na baka bula lang yan ni RD. He has been attending with me yung Regional Development Council. Yung Regional Development Council, chaired by Governor Chaco Sagarabaria. Doon lahat ng mga agencies at naibalita natin na champion ang Negros Island Region sa farm school implementation. We have GL, more than 32 farm schools because we don't need to wait for another pandemic for us to realize the value of food. Hindi natin hintayin ang another pandemic. So sinimula natin sa Negros Island Region, highest tayo. Kasi galing ako sa 6, may natira doon na farm school. Pero na-exceeded natin yung number. 32 na tayo ngayon. 42 sa opening natin. Para at least hindi lahat ng mga kabataan natin pupunta sa college. Kahit may free education sa college, hindi naman lahat papasa. So at least, kung hindi man sila mag-college, mabubuhay pa din ang ating mga kabataan kasi may farm school tayo. Tapos yung home gardening, pinaigting pa natin yan. So part yan siya sa 10-point agenda. But number 1 natin sa 10-point agenda is literacy and numeracy. Sige, rundown lang, Dr. Farinas, sa 10 na 10-point agenda na unique sa tinutukan natin sa Negros Island Region. Dito, Dr. Farinas. So, literacy and numeracy initiatives, then our farm school, our school heads academy, our professional development of teachers so that we can also support our needs in the schools with the development of our teachers. At the same time, we also look into the research and innovation so that we can continuously improve in our ways of doing things in the schools and in the regional office and in the division offices. And also the farm schools and assessment. Assessment as part of the learning, assessment as always a part of the initiatives for numeracy and literacy. And also the professional development of our teachers. Si Yusek Fat, na-capture niya yung School Heads Academy, yung Negros Island region natin na nirela na galing sa 6 may School Heads Academy. Bakit tinutukan natin yung School Heads Academy? That is in partnership with our local government units, mga colleges and universities. Kasi, di ba minsan sa community may maghambal sila na ano ba itong principal na to? Kulang sa seminar, kulang sa ganyan. Maraming reklamo sa community. Matanong natin, what has that done? Wala namang pag makatapos ng MA ang principal, mag-apply yan, pero wala talagang Master of Arts in Principalship. Master of Arts in, wala yan. So i-prepare natin sila to become prolific principals. Kasi minsan, sometimes, ang medyo yung contributory sa, hindi yan minsan, palagi yan, contributory sa success sa school, principal yan. So tutukan natin yan. Assessment. Ang assessment, sa time ni Secretary Sani, tinutukan na yung classroom assessment.
Kasi palagi tayong nagbibigay ng mga pasulit, pero hindi binivisit na paano yung classroom-based assessment. Baka nakalimutan na sa mga guro natin na paano gawin yung mga tests. Ang division, ang region, national, so binivisit yan sa Bureau of Assessment, sa Educational Assessment sa Central Office. So, si Dr. Dinial is managing that. So, we're about to roll out that to look into classroom assessment. Kasi, hindi tayo makapag-produce ng mga board passers sa NIR kung hindi yan natin simulan sa elementary, secondary, sa ating senior high school. So meron tayong assessment. We have our NIRMA, Negros Island Region Metric for Academic Proficiency. Tayo lang ang region na mayroong regional na assessment para tingnan natin na kabuuan sa region, sa NIR, ano yun, how far we have gone. Paano tinuturo yung mga competencies ng ating mga guro. So tutukan natin yan. So ito yung mga, syempre andun pa din yung special education part of our 10-point agenda, yung ALS, yung alternative learning system natin, ganyan. Pero binabalance natin yung ALS. Ayoko din na dadami ang enrollment sa ALS, liliit ang enrollment sa regular. Something is wrong. So ang gusto ko niyan, damo ang regular, malasin natin yung ALS. Kasi pag marami na yung ALS, lumiit na yung regular, we need to check our levels of governance. So, yun ang mga tinutukan natin. Tapos, gaano kahanda yung mga guro. We have ongoing trainings. May professional development tayo sa Central Office. May NEA, National Educators Academy of the Philippines. Sinalo yan sa Human Resource Development Division. Sinalo din yan sa school governance na office sa division. So, ganun yung structure natin sa DepEd. So, tinutukan. Pero hindi perfect lahat. Pagtutulong-tulungan natin para maihanda. So, trainings, ongoing, yung ano natin, 10-point agenda. So, kahit baby pa ang NIR, para sa akin, hindi rason yung baby pa at tapos wala kaming gagawin. Okay? Tinutukan sa administration ni Secretary Sani ang Negros Island Region. May mga pinoprovide ang Central Office na hindi binigay sa ibang region kasi bago ang NIR. In fact, inapprove ni Secretary Sani ang regional office natin. Kasi ibang government agencies sa NIR, mga squatters pa sila ngayon. Pero sa 2026, nag-approve si Secretary ng 84.6 million for the regional office sa NIR. Ganon kamahal ni Secretary Sani ang DepEd. Binigyan tayo ng sasakyan para makapag-supervise ang mga supervisors natin. So hindi yan pwede ni Secretary na bago ang NIR, bahala na kayo, tinutukan niya yung NIR. Pasensya, mahaba-haba yung sagot ko. Alright. Part ito yung fight against bullying. Like this part. Saan na tayo? Bong. Pasok muna tayo dyan. Mainit lang. Saan na tayo? Pwede ka kita yun na tayo. A ladies gathering marks from the commitment among us to continue working together to inspire others to take part and to build not only better schools but a better future for every child.
Let this be our message of the community status one, nothing is impossible. This is Ayun na, Day! Saying daghang salamat and mabuhay maayong aga. Tayo na! Ano to? Oh. Ay, di picture natin tayo. Di sa pista. Okay. Yung dalawa ni Yusek. Ay, si Yusek, ano? ARD! ARD. So, ano Yusek? Picture mo? Okay. Yung Bill, taga-region sa Yan. Taste tayo. Taga-region sa no! DL! DL! Ari si Yusek, ano na? Okay na, o. Gladys, dali! Okay, ready, one. Noel, tadi Noel! Sige, go ahead. Okay, 1, 2. Alright, thank you. Okay na, sasakyan. Okay, Ardin. Next school na. Jen Ann. Jen!
Good morning to everyone from all the way up here. After an inspiring and successful awareness motorcade from Don Simplicio Elementary School, we warmly welcome our distinguished guests, partners, stakeholders, and participants